Kapag ka po kasi sinabi natin na miyembro ng PNP, ambulansya, fire truck, hindi po kasama doon yung emergency meeting. Kung may emergency meeting, mas maganda po umalis sila na mas maaga sa kanilang bahay. Naku, naku, pati Malacanang Hall, naglag na itong si Marvin. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin? Nagkakalaglagan na. Mga matataas na opisyal ng administrasyon itong si Marcos Jr. nagbabanatan na ho. Itong si DILG Secretary John Vic Remulla, linaglag ho niya itong si Romel Marbil. Ang problema kasi, masyado hong lumaki ang ulo niyang si Romel Marbil. Mantakin nyo, itong si DILG Secretary, sinabi ho niya dito sa interview niya na to, maging siya hindi ho niya ginagamit yung EDSA bus lane. Pero dahil bida-bida, at feeling entitled itong si Romel Marbil, ayun, nagbida-bida ho siya at dumaan ho siya doon sa EDSA bus lane. Pero bago ho yan mga kababayan, sa mga kababayan nating bago lang sa page update, isang like at isang subscribe. Masaya na po tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa ba, para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Ma'am Pinky Web, na kung saan ito daw si itong si Attorney Claire Castro, kakapasok pa lang daw bilang undersecretary sa gabinete nitong si Marcos Jr. Nabiktima na daw ho ng fake news. Alamin ho natin itong sa balita dito sa Billionaire Channel. Ilang araw pa lang sa pwesto na biktima na ng fake news si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumalat kasi sa social media na kapatid daw niya si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na sinakyan naman ng mga netizen. Kahit sino naman ho, pagkakamalang magkapatid yung dalawa na yan, di ba? Sa tingin ho natin, yung mga nadali dito sa fake news na to, yung resemblance ho kasi hindi natin mapagkakaila. Talagang magkamukha ho sila, itong si Franz Castro at itong si Claire Castro, mukha nga silang pinagbiyak na luya, di ba? Real talk meron ho talagang resemblance sa mukha nila. Noon nga ang una kong nakita itong si Claire Castro, akala ko talaga kapatid ho siya nitong si Franz Castro. Di ho biro, no joke. Galing ang post sa umano'y Facebook page ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta na tumatak... At least nagtitrending siya. Yan naman ho talagang pakay niya dyan sa PCO, no? Yung mapag-usapan siya, pakinggan o makapagkalat siya ng kung ano-ano sa social media, mapagtanggol niya itong si Marcos Jr. Pagka ho kasi ganyan, kinocover ng media yung mga sinasabi nitong si Claire Castro, ibig sabihin, effective ho siya. Ibig sabihin ho, talagang yung pagtalaga bilang undersecretary sa kanya, kumbaga sulit yung bayad sa kanya nitong si Marcos Jr. Mong senador sa midterm elections. Ayon kay Yusek Castro, hindi niya kapatid si Congresswoman Castro. Matatandaang sa unang araw ni Castro sa PCO ay inihayag niya na tututukan ng ahensyang pagkalat ng fake news laban sa gobyerno. Ayun na nga mga kababayan, yun yung pinaka-latest na update kaugnay dito sa mga kabalbalan nitong si Claire Castro. Dito ho muna tayo, dito kay DILG Secretary John Vic Remulla. Yung mga banat niya dito kay kay Romel Marbil. Ito. I asked him to appear. So EDSA busway. Is the kidnapping case, the emergency meeting that he was pertaining to? I was not with General Marbil at that time, so only he can answer that. Sir, but in an interview, he said that you will be the one who will answer what emergency he was pertaining to. He was quoted in several articles. Yeah, okay. He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para pumunta ron, let me make it clear, I did not give instructions to violate any traffic laws. Yan ang nga ba sinasabi natin. Dapat ho talaga yung mga ganyang klaseng alituntunin sa karsada, pagka ang nakapag-violate, government official, dapat mas mabigat. No, mas mabigat yung penalty, hindi ho kagaya nung sa ordinaryong Pilipino. Kasi kung yung mismong tagapagpatupad ng batas ang lumalabag dito, naku, malaki yung problema natin dyan. Tuloy. He was aware of the emergency. Sir, moving forward, what is your directive for PNP officials, especially high-ranking officials, with regard to the use of the EDSA busway or
or on how to classify emergency situations. Kapag po ba nagpatawag kayo ng meeting na, na madalian, would that be already constituted as an emergency in the future? Let me make it clear. Kahit ako, hindi ako ginagamit ng busway. We have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Nako! Now, in case of this, kay General Marbil, if that were the case, kasi I wasn't aware of yung until after, hindi naman ako informed. Pero he was aware of the emergency. Last from my answer, you mentioned a zero tolerance policy. What sanctions will be imposed against PNP officials, whether in that incident or in future incidents, na mag-violate sa EDSA busway policy? Well, number one is the regular policy, but number two, it will be investigated as whether it is an abuse of authority or not. We have more questions. Vance Fernandez. Sir, good afternoon. How will you rate the crime rate now in the NCR? How many percentage? Does it higher than this time or lower? I think General Abril will have. Actually, in the first 46 days of 2025, there is a decrease of almost 22% on crime incidents NCR compared to the same period last year. Nako. About the kidnapping and the mga crimes sa daan, mga pagnanakaw ng cellphone, and then yung mga akyat bahay? All of the robbery incidents and theft incidents went down. Ang tumas lang po yung carnapping at saka if my memory serves Ba't parang hindi ho namin ramdam na bumaba ng 25% yung mga kriminalidad sa NCR? Parang hindi ho ramdam yan ng mga taga nandyan sa NCR. Maya't maya meron ho tayo nabalitaan. Yan, agnas, napulot siya dito, illegal na droga. Ba't parang meron ho atang mali sa sa mga datos na ibinabahagi nyo sa ating mga kababayan? Ano yan? Para mapakalma o mabudol na naman yung ating ang sambayan ng Pilipino? 25% daw ang decrease. me right, a little of homicide if I'm not mistaken. The rest po bumaba po lahat ng mga krimen. The same compared to the same period last year. So how many percent? Ang binaba po is 21.71% to be exact. Okay, Yun. Narinig nyo ho yun mga kababayan. Baka tanungin natin tong si Sir. Baka nagpupuyat ka rin ba, Sir? Nagpapahaba din ho ba kayo ng oras? Parang hindi ho kayo proud, yung mukha nyo, di ba? Yung mukha kasi sa facial expression, makikita ho natin kung, di ba, yung tao ay talagang confident. Alam mo niya na tama yung sinasabi niya. Parang hindi ho kayo confident dyan sa pagmumukha nyo na yan, Sir. One-star general ho yan, tingnan nyo, meron ho siyang between sa kanyang balikat. Base ho sa inyong nakikita, sa social media na lang. Huwag na ho tayong mag-base sa mga datos nyo dyan. Sa tingin nyo ba sa mga naglalabas ang krimen sa social media dyan sa NCR, binabackupan ho ba ng inyong mga datos na sinasabi dyan sa ano na yan, dyan sa pagtitipo na yan, dyan sa press code na yan? Nakananto ka, mambubola na lang kayo, ayusin nyo na, 21% pa talaga. Last two questions. Ayun na nga mga kababayan, ano hong masasabi nyo dyan sa, ano na yan, dyan sa paglaglag nitong si John Vic Remulla dito kay Romel Marbil. Para sa atin, talagang nararapat lang ho yan, no? Kasi para hindi na pamarisan, kudos dito kay, kay John Vic Remulla, no? Hindi ho niya kinonsinti. At sana yung boss nila na si Marcos Jr., ganyan din ho sana yung magiging tayo niya dito sa isa na to. Kasi wala ho siyang wala siyang public appearance eh. Etong mga ganitong klaseng insidente, pagka nagsalita dito presidente, tigil ho talaga 'yan. Wala ho siyang yung tipong yung mga media magtatanong sa kanya. Zero tolerance 'yan para sa mga commuter talaga yung karsada na 'yan. Hindi pwedeng dumaan kung sino-sino diyan. Hindi ho siya matanong ng ganun kasi hindi ho siya nagsasalita sa publiko. Ang nagsasalita para sa kanya, yaang si Aling Claire, yan yung literal na na parang chismosa lang, parang marites lang sa karsada, di ba? Kung ano na naman hong kabalbala ng sinabi niya kaninang umaga, kaya kailangan na naman ho natin gawa ng reaction video. Pambihira ho talaga tong Ali na to. Ito,
Pakinggan ho natin ang mga bagong banat nitong si Aling Claire, ha? Kaugnay dyan sa SIM card registration. Ito, mga kababayan. Masawata at maayos. Salamat po. Death Narciso, DZRH. Follow up lang po dun, ma'am. Kasi kung binabanggit po ninyo na yung registration dapat ay gawin dun sa mga ahensya or offices, hindi po ba taliwas yun dun sa gusto ng Marcos administration na digitalization? Okay. Okay, meron tayong ang polisiya at ang pinupush po ng ating Pangulo, at least magkaroon po ng 95% na transaction, digitalized transaction, especially sa government. Bakit ka? Para po mas mabilis ang transaksyon. Halimbawa po, kaya umuutang sa bangko. Hindi po masyado mahihirapan dahil digitalized na lahat. Pero ang pinapatungkulan niyo po ba ay patungkol kay... SIM card po, registration. sa SIM card. What do you mean? Hindi ko makuha po yung inyong tanong. Sabi niyo po kasi yung SIM card registration online. So, dapat Okay. Okay. That will be a different issue. O yan. Mas dapat paigtingin natin yung tamang pagrehistro. Kasi po pag ito naman ay ginawa nating online, mangyayari po ulit. Itong nangyari na maling pagrerehistro, kahit sino na lamang po ay nagrerehistro, maraming binibiling SIM cards at ibinebenta sa mga sindikato. Yun po ang dapat nating ayusin. So dapat po talaga kung magrerehistro ng SIM card, dapat personal. Dapat daw ho pagka magre-rehistro ng SIM card, dapat personal. O sa mga ano ho dyan, sa mga nag-a-abroad dyan, ang problema ho kasi dito, yung enforcement. Hindi ho yung pagre-rehistro. Yung pag-i-screen sa mga nagrehistro. Kung doon pa, kahit online registration, wala akong problema yan. Sa totoo lang, sa iba't ibang mga bansa, sa mga karatig bansa natin dito sa Asia, di ba pagka bibili ka, ang hihingin lang sa'yo, yung ang tawag dito, yung ID mo lang. Ngayon, kung doon pa lang sa the time na binili mo yung iyong SIM card, nagbigay ka na ng valid ID at nakarehistro na yung numero na yun. Kahit wala ng SIM card registration, yung ipipindot-pindot mo pa, magbabayo-biometrics ka pa. Kasi doon pa lang sa pagbili mo ng SIM card, nakita na na-identify ka na nung pinagbilhan mo. Dapat doon pa lang ho sa pagbili mismo, doon na magkakaroon ng tamang screening. Hindi yung tipong kailangan mo pang personal na magpunta kung saan ka man dapat magparehistro ng iyong SIM card. Yan ang problema. Pagka yung mga nagsasalita sa mga ganitong klaseng issue, masyadong bida-bida lang. Di ba? Imbis na higpitan yung pagbibenta, ang gusto ho nila, abalahin ho nila yung mga ordinaryong Pilipino na magpunta sa isang lugar para magparehistro ng kanilang mga SIM card. Ganyan ho kabangag itong administrasyon na to. Pambihira, di ba? Saan ba naman ho kayo nagpunta ng bansa na kung saan pagka bumili kayo ng SIM card, kailangan nyo pang magkaroon ng personal appearance sa kung anong ahensya man yan na dapat irehistro yung mga SIM card na yan. Ibang klase ho talaga tong administration na to. Di ho natin malaman kung saan. Imbis na ihigpitan nila, bibili ka, nasa amin na ang ID mo. Valid, okay. Lisensya, tingnan ko. Ikaw to, sigurado ka, ikaw to. Isa pang valid ID. 2 valid ID tayo. Isa pa, bigyan mo pa ako ng proof of billing. Taga saan ka? Yan, i-encode nung pinagbilan. Dito yan, taga rito yung si, ganito pangalan. Doon pa lang ho, tapos na Wala nang maraming cheche bureche. Sa iba nga, pagkalapag mo sa airport, passport lang, wala na, tapos na. Wala nang maraming cheche bureche kasi pagka yung number na yon, gumawa ka ng kabalbalan, automatic, mababagsak nila yung record, yung pangalan mo, yung ID mo, nandun na lahat. Kailangan pa talagang personal appearance. Ganyan ho, pagka mga walang utak, yung mga naghuhusay, nagbibida-bida lang nga, ang mga nagsasalita sa pamahalaan nitong si Marcos Jr. Sa bagay, yan ho mga gusto nila, yung mga walang utak, no? Anak na to, imbis na higpitan yung pagbibenta, gusto ko nilang abalahin na kailangan magkaroon ka ng personal. Ang bihira talaga. Lalo kung hindi masasawata pagka ganon. Yung tipong, okay, pabili ako ng SIM card, 5. Bigyan ka 5 SIM card. Okay, magpi-personal appearance ako doon lang sa 2, pero dito sa pangatlo, hindi na ako magpi-personal appearance. 'Di ba? Mas mahirap po 'yun. Dapat doon pa lang sa punto na bibili ka, doon pa lang aayusin na. Ito talaga. Tuesday New, DZBB. Good morning, ma'am. Yes, ma'am.
ito po siguro yung iniaantay yung tanong tungkol kay DOTR Secretary Vince Dizon. Opo. Yun nga po, what is the palace take on the recent actions of the new DOTR Secretary Vince Dizon? Like suspension of cashless transactions, expressways, and then suspension of PUV modernization, which are parang contrary po doon sa sinusulong ni Presidente nga na digitalization at saka yung modernization ng ating transport system. Yes, katulad ng sinabi ko nga kanina, ang pinupush po ng Pangulo ay magkaroon at least ng 95% na digitalized transactions, lalong-lalo na sa gobyerno. Pero ngayon pa lang po ay katatalaga ni Secretary Vince Dizon. So, dapat po rin natin siyang bigyan ng pagkakataon para aralin po ito. May mga issues po, especially sabi nga niya po ay kailangan nating gawing perpekto yung expressway system natin. So, pagbigyan po muna natin ang ating newly appointed Secretary of DOTR, Vince Dizon. At kapag ka po ito ay kanya naaral, maaari po siya magbigay ng report kung kinakailangan talaga 100% na dito sa expressway payment, cashless expressway payment. At makikita po natin kasi ang kanyang punto. Okay, kaya dapat din pong pag-aralin ito. Ang sabi po niya, mahihirapan po talaga na 100% sa lahat ng expressway toll na cashless. May pagkakataon po kasi na malamang wala po kayong cash at the time or naka-deposit na amount sa inyong RFID cards. Mahihirapan po. Ibig po kayang maging result nito ay mag-penalize or magkaroon ng penalty. So, tingnan po natin kung paano po itong aaralin ni Secretary Dizon at siya po ay magbibigay ng kanyang assessment at report sa ating Pangulo patungkol dito. Yung sa PUV modernization, ma'am. Muli, marami pong stakeholders na kakausapin si Secretary Dizon. Alamin niya kung saan maaaring magkaroon ng negotiation. At hindi naman niya po pinapasubali na kailangan po talaga ng POV modernization. So, PUV modernization. So, mas maganda po na tingnan po muna natin kung ano ang kanya magiging action. Bigyan po natin siya ng tamang panahon para maaral ito. Mahirap po kasi ngayon, ilang araw na po ba siya? 2 weeks? Parang ganun pa lang po, no? So, hayaan po natin muna maaral at saka po siya magbigay ng kanyang assessment at evaluation sa Pangulo. Ann Soberano, Bomborazo. Yusek, good morning. Reaction lang po from the palace sa ginawang pag-question ni Dr. Tony Liachon sa zero government subsidy sa PhilHealth sa Supreme Court. First time po daw ito sa history ng Pilipinas na hindi binigyan ng importansya ni Presidente ang kalusugan ng bawat Pilipino. Ano pong take ng palace dito? Ito yung issue na talagang nakikisangkot ang ating mga kababayan. Talagang nakikialam ho sila dito sa isa na to di ba? Yung nangyaring oral argument kaugnay diyan sa PhilHealth na yan, talagang ang dami hong nanood, ang dami hong umabang. Ngayon, pakinggan mo natin ang sasabihin ng palasyo dito. Totoo naman, di ba? Hindi nyo binigyan ng subsidiya. Kung gusto kasi ni Marcos Jr., hindi naman mangyayari yung ginawa ng House of Representatives. Meron pong mga dahilan dito kung bakit po naging zero subsidy ang mga mambabatas natin. Pakinggan na lang po muna natin kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court. Kung sasabihin po ng Supreme Court na dapat po na ibalik ang subsidy mula sa gobyerno, tutuparin po natin yan at magkukumply po tayo kung ano man po ang sasabihin ng Supreme Court. Paano pagka sinabi ng Supreme Court, ibalik yung kinuhang bilyon-bilyon pondo at ilinipat sa kamay nitong si Marcos Jr. na galing sa PhilHealth? Pagka pinabalik yun, kaya din bang ibalik yung mga yon? Dapat po kasi yung mga pondo na yun ginagamit ngayong mga panahon na to para makapaghatid ng mga karagdagang pang mga serbisyo sa mga beneficiary dyan sa PhilHealth. Ang ginawa ho ni Marcos Jr., kinuha ho. Ngayon, di ho natin malaman kung nasaan na yung pondo na yan. Yung mga proyektong sinasabi nila na popondohan ng mga kinuhang pondo dyan sa PhilHealth, meron naman daw hong pondo yung mga proyekto na yan. Doble-doble yung pondo, ganon. Nako. Thank you. Christian Yusores, Radyo sa East 30.
Good morning po, Yusek. Recently po, Solicitor General Bernardo Guevara challenged the ICC na instead na pilitin yung Philippine government na makipagtulungan sa kanilang investigation sa drug war, ibigay na lang sa gobyerno natin yung mga hawak nilang ebidensya or information kung talagang gusto nilang makatulong doon sa probe sa drug war. Is the Palace agree at Soljan's statement? Sa ngayon po, lumalabas po na sinabi po ni OSG Guevara ay kanya lamang po na opinion. We have to stand by the statement of Executive Secretary Lucas Bersamin. Nandun pa rin po ang ating polisiya na wala pong jurisdiction ang ICC sa ngayon. But kapag po humingi ng tulong ang Interpol, magkukumplay po tayo at tutulong po tayo. Yung pa lamang po ang pinakahuling pronouncement ng palasyo. Ako. Diba problemado? Kahit na paano ho natin paikot-ikutin kung walang jurisdiction, ang nagbibigay ng utos sa Interpol, ICC, wala silang jurisdiction dito. Papayagan pa rin makikipagtulungan ng Pilipinas. Labo lang ho mga kababayan at sigurado hindi naman ho tanga yung ating mga kababayan para hindi mapansin yung pagmamaniobrang ginagawa na yan ng Malacanang dyan sa kaso ng ICC na yan. Simple lang, kung walang jurisdiction, kahit anong mechanismo pa, kahit sinong organisasyon pa ang utusan ng ICC para i-execute yung mga yung warrant laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung walang jurisdiction, hindi pa rin pwedeng i-honor. Kumbaga, nagsuot ng maskara ng Interpol itong mga taga-ICC para makuha si Tatay Digong. Pero yung ini-execute nilang warrant, wala naman jurisdiction sa Pilipinas kasi nanggaling sa ICC. Meron ho talagang problema yung gustong mangyari na yan, itong si Lucas Bersamin. Dati naturingan pa na mga naging Chief Justice pa naman, pero yung mga pag-weigh ho niya sa mga issue ngayon, hindi ho natin malaman dahil pa yung abogado na nagtapos nung lockdown, parang ganun ho yung si Bersamin ngayon, yung tipong gumraduate ho siya at kumuha ng bar nung panahon ng lockdown. Eden Santos, Net25. Ma'am, going back po dun sa POGO issue, sabi po ni Secretary John Vic Rimulya yesterday na yung magulang nung batang dinukot po sa Taguig, yung estudyante sa isang international school, ay Chinese national and a former operator po ng POGO. Ang tanong lang po, bakit po nananatili pa sila dito sa Pilipinas at nakapag-aral pa sa isang international school, gayong pinaban na nga po yung POGO at lahat po nung involved doon ay pinapakasuhan at pinapadeport? As of now, wala po tayong detalye kung ano po yung identity or yung talagang complete na personal circumstances nung binabanggit nyo mong Chinese national. Sila po ba ay walang dokumento as of now para sila po ay makapag-stay? Kung wala po silang dokumento, we have to check on that. Hindi po tayo maaaring magsalita against them. Kailangan natin ng dokumento. Kung sila ay walang dokumento rito at nakakapag-aral pa, malaking question po yan at dapat po natin talagang imbestigahan. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Good morning po. Follow up lang po doon sa tanong ni Ate Eden. Sabi niyo po kanina, magiging mabilis yung action natin laban sa POGO. Does this include yung order natin sa Bureau of Immigration na bilisan, paspasan yung pagpapadeport doon sa mga kinakailangan ng ma-deport? Sa tamang panahon, sa tamang aksyon, magagawa po natin lahat yan. Basta po siguro yung mga detalye pong ito, kung mga requirements ay na-comply na po, para po sila ma-deport, lahat po yan ay gagawin natin. Evelyn Quiros, Filipino Mirror. Good morning, Yusek. Doon lang po sana sa mga sunod-sunod na illegal POGOs na nahuli ng PAOK sa Pasay. Meron po bang direktiba ang Pangulo dito? At as a lawyer po, meron po bang liability ang mga LGU officials dahil na-issuehan po ito ng mga permits? Alamin po natin kung hanggang saan po ang naging partisipasyon ng mga opisyal ng LGU. Kung nabigyan po ito ng permit, kahit wala pong tamang dokumento,
at lumalabas po na lahat itong mga taong ito na nagkaroon po ng tsansa makapagtrabaho sa Pilipinas? Malamang ay hindi lamang po mga opisyal ng LGU ang maaaring managot. Kailangan po nating matrace kung paano nakapasok ang mga foreigners, Chinese nationals in particular, or may iba pa, no? May iba pa pong mga foreign nationals. At ito po ay pag-aaralan natin at makikipagtulungan po tayo sa lahat ng ahensya para masugpo ito and at the same time mapanagot ang dapat mapanagot. Thank you. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, on another issue. Medyo naging controversial yung sa busway, Okay. Yusek, ngayon, mukhang nagre-request yata ang Philippine National Police na ma-exempt sila in case of during emergencies, magamit din yung busway. Anong reaction dito ng Palace? Wala na. Lahat na lang ho ng mangyayari dyan, puro emergency ng PNP. Wala, hindi pwede ganon. Presidente, Vice President lang pwede. Ito talagang si Marbil, feeling VIP. Hindi ako nagkakamali, meron naman pong provision dito na kapag ka po in case of emergency and on duty, allowed naman po silang gumamit ng busway, EDSA busway. Pero dapat lamang po, ito ay mapatunayan. Hindi po ito maaaring maabuso at gagamitin lang po yung salitang emergency. So bago po sila gumamit ng busway, siguraduhin lamang po nila na hindi nila aabusuhin yung ibinigay sa kanilang karapatan na gumamit ng busway dahil gamit lamang yung salitang emergency. Does this include yung mga emergency meeting? Kapag ka po kasi sinabi natin na miyembro ng PNP, ambulansya, fire truck, hindi po kasama doon yung emergency meeting. Kung may emergency meeting, mas maganda po umalis sila na mas maaga sa kanilang bahay. Naku, pati Malacanang Hall, naglag na itong si Marbil. Paano ba yan, Marbil? Kung daw meron kang meeting, agahan mo ang alis sa inyo. Ana Bacho, GMA News Online. Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am? Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit. Yan ang problema. Yan ang problema. Yan ang problema. Ang sinasabi, hindi nag-i-encourage. May karapatan. Kasi mga nangyayari dito sa administrasyon na to, pagka bumatikos ka, destabilization kagad. Yan ang problema dito sa mga to. Walang nanghihikaya to kung ano pa man. Pambihira talaga tong si Atty. Claire Castro. Hindi ho sila pwedeng punahin. Hindi ho sila pwedeng singilin. Pagka kayo ay naningil, na muna dito sa administrasyon na to, panghikayat na para saan? Nag-aakla sa pamahalaan? Anak ng to, ibang klase Gobyerno. na to. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, kahit na anong gawin ng administrasyon, kahit nakawin, kahit ilipat yung mga pondo, kahit puro palpak ang ginagawa ng administrasyon, hindi pwedeng magalit, ganon. Rini-remind lang ni VP Sara ang sambayan ng Pilipino, maging vigilant tayo. Kung meron nang dapat kagalitan, kung meron nang dapat singilin, kung meron nang dapat punahin, magsalita kayo. Yun ang sinasabi ni VP Sara. Pero lumaban, wala naman ganun. Wala tayong narinig na ganun. nung panahon ba ng kanyang ama? Nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Fake news ka na naman. Anong most corrupt? Ikaw talaga, labasan mo kami ng datos. Nabansagan, oo, pagpalagay na natin nabansagan. Labasan mo kami ng datos, pwede ko rin naman sabihin ngayong 2025, most corrupt itong si Marcos Jr. Pero yung ebidensya, binaback upan ako.
Di ba, naglalabas tayo ng pera pero walang balik sa sambayan ng Pilipino. Ito talagang si Ate Claire, oo. Kailan po. Pambihira Noong talaga, 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at Siya na ang pinaka-corrupt kasi yung mga organisasyon na binabanggit mo, puro dilawan yan, galit sa administration yan, pinupondohan yan ng mga Amerikano para banatan si Tatay Digong. Pagka tinanong mo, Rappler, ABS, GMA, pare-pareha sila na sinasabi. Diba? Ganun noong paninira noong panahon ni Tatay Digong. Pero aminin nyo sa hindi, noong panahon ni Tatay Digong, kahit papaano, napaisip itong mga magnanakaw na to. Paano kami magnanakaw? Presidente nga. Pagka kumakain sa Malacanang, isang isda, isang sabaw at isang gulay lang yung pagkain. Hindi sila nagpapabuffet dyan sa mga press sa Malacanang. Hindi sila nagpapasteak, lobster o kung ano pa man. Diba? Paano mo masasabing corrupt? Diba? Sumasama sa mga ordinaryong Pilipino sa kanyang paglipad galing Maynila papuntang Davao. Nasa commercial flight siya, hindi siya nagpa-private plane. Kura po ba tawag doon? Ha? Natapos ang termino niya, wala siyang mansyon diyan sa Forbes Park. Wala siyang mansyon sa mga mahahaling village sa Metro Manila. Wala ho siyang ganon. Kung ano yung bahay niya sa Davao noong nag-umpisa siyang maging presidente, yun pa rin ho. Diba? Paano mo nasabing corrupt, madam? O ngayon, tignan natin tong administrasyon na to. Pagpasok nila sa Malacanang, ano hong nangyari? Balita natin. Yung mga konektado daw dito sa administrasyon na to, yung mga kaibigan nila, talagang ang gaganda na ng bahay. Yung iba meron pang chopper. Yung iba meron pang yung mga jet, yung mga private jet. Ganun hong meron dito sa administrasyon na to. 'Di ba? Nakita niyo naman yung mga congressman na nakapaligid dito kay Marcos Jr., yung mga talagang dumidepensa sa kanya, meron silang Cadillac, naka-Rolex, yayamanin kumbaga. Pero nung panahon ni Tatay Digong, walang naglabas ang mga ganong klaseng skandalo. Ngayon, tanongin ho natin ulit itong si Claire Castro, itong pinsan, itong si Franz Castro. Sino hong mas corrupt? At tanongin ho natin ang sambayan ng Pilipino. Sa tingin niyo ho, sino hong mas corrupt? Base sa mga ilinatag natin na yan. Panahon ni Tatay Digong o itong si Marcos Jr. Ilatag niyo na ho sa baba. Maraming salamat ho sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Balinat ng Pilipinas.